Hello guys, good evening. Ayun, mainit-init pa yung yung balita na nakarating sa akin. Pinapa-mass report na daw po ako ni Koya, ni Daniel Rason. They were really trembled. Yun. Nabahala sila, nabulabog sila. Yun. Ipinapa-mass report na yung yung account ko. Kaya habang hindi pa nawawala yung Facebook ko, sasamantalahin natin yung pagkakataon. Biruin mo, talagang maiimpyerno tong Daniel Rason na to. Yun, maiimpyerno ka talaga, Daniel Rason. Dahil sa ginagawa mo na yan, biruin mo, gagamitin mo yung talata para paboran yung kasinungalingan mo. Biruin mo, sasabihin mo, ilaban mo ang iyong usap, huwag mong iahayag ang lihim ng iba. Samantalang sino ba ang unang nagpakalat ng balita na i-block ako ng kapatiran? Hindi ba ikaw ang akala mo kasi pakikinggan ka ng mga kapatid. Nakakahiya ka. Yan, mga kababayan, mga kapatid, lahat po ng naaabot ng live ko ngayon. Yan, meron pong nag-message sa akin ngayon. Kakabasa ko lang po. Mass report. Mass report na po ako para i-turn down ako ni Meta, ni Facebook. Ako naman, kahit i-turn down nyo po ito, marami pong nag-message sa akin na nire-record nila yung mga video ko. Nag-ask sila ng consent if I allow them. Sabi ko, go ahead. Sabi kong ganyan. Yun. Alam nyo po, talagang pinapatunayan lang ng mga nasa MC, ng pamunuan. With all fairness, maraming mga kapatid talaga dyan sa MCGI na mabubuting tao. Kaya lang yung mga mabubuting tao na yon, they are crying out. They cannot speak their voice. And they are reaching out to me na sinasabi nila, brother, thanks be to God for voicing out, for being our voice. Biruin mo, napakasinungaling mo. Ikaw ang number 1 sinungaling, Daniel Rason. Serabi po yan. Serabi po yan, ha? Hindi po ito sponsored. Yun. Biruin mo, sinong number 1 sinungaling? Ikaw, Daniel Rason, ang number 1 sinungaling ngayon. Paano ka sasamahan ng Diyos? Paano ka ngayon sasamahan ng Diyos, Daniel Rason? Biruin mo, sa professional world din, ang daming reklamo sa'yo. Yun. Sadly, because we supported you, because we admire you as our leader, but you disappointed all of us. The mere fact you are denying the pictures that are circulating in social media regarding the alcoholic beverages that has been sold in Brazil, in all the restaurants of Brother Eli in Brazil, pinapatunayan mo lang na yung 8:44 ng 1, ikaw yun. Ikaw ang number 1 sinunghaling. Kaya, Brad Daniel Rason, habang may pagkakataon pa, kung talagang meron ka pang budhing makadiyos, magsisi ka na. Tandaan nyo po, yung kauna-unahang hari ng Israel, si Haring Saul,
noong pong ah, itinakwil po siya ng Diyos, sinasapian na po siya ng masasamang espiritu. Kaya ikaw, Daniel Rason, nakukilabutan ka. Kagaya niyan, biruin mo, hindi ka na nahihiya. Yung mga kapatid, message ako, kilala nila ako. Nano naman ing paglaban na naman nini. Ako po, panoorin niyo po yung mga video ko. Yun. Nakakahiya na lang na na pakinggan. Biruin mo, yung mga kapatid na dumadala ng pagkakatipon, nagme-message sila. Bro, alam niyo po, inuulit-ulit ko yung mga videos mo, wala akong makitang laban na sinasabi mo. Mahirap kasi, lalo na you are claiming that you are of God. Hindi po ba sinasabi po ninyo, Daniel Rason, na claiming is one thing but proving is another thing? Then, prove to us that you are still of God. Unless you have proved it to us, mahirap paniwalaan. Personally, you have to prove it to me. Execute justice. Hindi, sa akin pa lang, hindi mo na ma-execute yung justice eh. Bakit? Biruin mo, kakampihan mo yung nanay mong sinungaling. E di tanungin mo yung kapatid mo. Hindi ba sinabi ni Sis Lisel Kapulong, na asawa ni Brother Don Kapulong, na ang gara-gara ni Mami pa? Pagka nandyan si Kuya, nagtatransform siya. That is already a fact, Brother Daniel. Kaya, if I were you, habang may pagkakataon pa, pagsisihan mo. Alam niyo po, as I've said in my previous videos, that if we acknowledge our mistakes, our sins, our shortcomings, God is merciful enough to forgive us. Alam niyo po yan, di po ba, Brother Daniel? Alam niyo naman po sa sarili niyo na mali po yung inyong sinasabi. Kaya hindi nga po kayo makapangaral, di ba? Kaya tingnan ninyo, hindi kayo sinasamahan ng Espiritu Santo ng Diyos every time na nagpapaksa po kayo. Hindi kayo sinasamahan ng Espiritu Santo ng Diyos. Bakit? Kasi you are not executing the proper justice of God. Katunayan yan, biruin mo, ikakalat mo sa kapatiran na nagsasalita ako ng laban sa aral, na nagsasalita ako, may mga kinakausap akong mga kapatid. No, I cannot do that. Hindi ako ganong kaduwag. Kaya ako nagla-live, pinapatunayan ko na hindi ako nagsasalita dyan sa mga sinasabi ninyo na may mga sinasabihan ako mga kapatid. Patunayan ninyo. Kaya nga ako nagla-live, di ba? Kasi hindi ako bakla na kagaya mo, Daniel Rason. Masyado kang malupit masyado kang homophobic. Kaya isusuka ka ng LGBT community dahil sa ganyan. Sino ngayon ang bakla? Sino ngayon ang bakla, Daniel Rason? Biruin mo, sa Diyos ka pala. Bakit ganyan ang ginagawa mo? Hindi gawain ng lalaki ng Diyos yan. Hindi gawain ng tao ng Diyos yan. Sabi ng Biblia, magtanong kayo sa mga saserdote
tungkol sa mga bagay ng kautusan. Bakit hindi ka pwedeng tanungin? Kapag ka nagtanong or nagbigay lang ng suggestion or comment na ang pagkakatipon ay mahaba, anong ginagawa mo? Anong tinuturo mo? I-block ka agad. Ganun ba para sa'yo kahalaga or kawalang halaga ang kaluluwa ng bawat kapatid na sumampalataya ng dekada-dekada? Susumpain ka ng Diyos, Daniel Rason, sa ginagawa mong yan. Maniwala ka sa akin, susumpain ka ng Diyos, Daniel Rason, sa ginagawa mong yan. Biruin mo, sasabihin mo, ayaw nyo sa iglesia? Go ahead, make my day. Kaya ngayon, basta kumakampi sa'yo, kahit na gumagawa ng kaimoralidaran, okay lang sa'yo. Kaya talagang lalayasan ka ng Diyos. Kung papaanong nilayasan ng Diyos ang Israel, lalayasan ka ng Diyos, Daniel Rason. Maniwala ka sa akin. The more you are spreading hatred, ikaw ang nagpapakalat ng hatred, Daniel Rason. Maniwala ka. Ang daming kapatid na nagme-message sa akin. Akala mo hindi nakakarating sa akin. Ikaw lang nagmumukhang nakakahiya ngayon. Biruin mo, ikaw ang leader pero mas pinaniniwalaan nila ako. Hindi ba nakakahiya yun? Na isang badong na naging alila ng iyong pamilya, pero mas pinaniniwalaan ako ng mga kapatid. Kasi kahit saan ka pumuntang lokal na dinistinuhan ko, lalo na sa Pilipinas, syempre hindi mo po pwedeng sabihin na meron kang unang-una mapapaniwala dyan. Lalo na yung mga sinuspindi sa mga lokal na dinistinuhan ko. Bakit? Meron silang hindi ginagawang tama. Kaya hanggat hindi mo pinagsisisihan, alam mo, naawa ako dahil sana ma-realize mo yung pagkakamali mo, dahil ako nananahimik na nga ako dito eh. Supposedly, pwede mo namang sabihin sana dapat sa nanay mo na, Mami, ang layo-layo na nga ni Badong. Tigilan nyo na po yun, tsaka po ang utos po sa atin pag-ibig. Bakit po ganun? Pero hindi eh. Anong inutos mo sa kapatiran? I-block. I-block nyo si Badong. Kaya ang daming nagme-message sa akin, Kuya, hindi kami makapaniwala. Bro, yung mga anak namin, KNC pa lang sila, sinasabi nila na mabuti kang tao. Kaming mag-asawa, hindi nila kami mapapaniwalang masama kang tao. Ano ka ngayon, Daniel Rason? Biro mo, hindi ba nakakahiya yun? Ikaw ang leader ngayon ng MCGI na dapat pinagkatiwalaan ng kapatid na Eli, pero anong ginawa mo? Traidor ka. Ayan yung circular, oh. Pinost ko. Biruin mo. Kabawal-bawalan ni Brad Eli. Biro mo, pagkamatay ni Brad Eli, anong ginawa mo? Nagmotor ka na nagmotor. Kaya nakakalungkot mang isipin at sabihin na nagkakaganyan ngayon ng MCGI. Merong mga mag-asawang nag-aaway because yung isa panatiko, yung isa naliwanagan. Dapat ikaw sana ang you should lead by example. Pero no, lilitaw at lilitaw kung ano ang ano. Talagang yung Biblia talagang totoo. Sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig. Kaya ayan, lumalabas. Kaya nangyayari sa loob ng MCGI yung chaos. Yan. Dahil sa kagagawan mo. Dahil yan, pinanigan mo yung nanay mo. Hindi talaga po pwede na ang isang leader na maging makananay. Hindi po pwede. Lalo na yung nanay mo sinungaling.
Di tanungin nyo yung mga nakasama nila. Di ba merong MMC na ang pangalan ay Y na naging driver ng magulang mo? Bakit siya umalis? Magtanong kayo. Wag kayong basta-basta nakikinig. Lalo na ang pakikinggan ninyo hindi naman nagpapatanong. Pagka ganyan hindi nagpapatanong, bakla yan. Bakla yan ganyan. Sabi mo, lalaki ka. Kaya ko po sinasamantala mga nanonood ngayon, yung pagla-live ko, meron lang pong kakarating sa akin na news na pinapamas report na po ako sa FB na para ma-turn down po yung FB account ko. Yun. And ako naman po, hindi naman po ako techie unang-una, tapos wala naman akong network na kagaya niya na merong mga alipores. Pati yung EJ Rason na yan, hindi din sumusunod sa circular. Ang mahal ng motor niya. Million ang halaga. Ano ba trabaho niya? Ano ba trabaho ni EJ Rason? Saan nakuha ang pambili ng million? Hindi ko po alam. Kasi hindi naman po ako si EJ Rason. Ang pangalan ko po JR Badong. Tanungin niyo po siya kung saan niya nakuha yung pambili ng motor niya. Kaya yun, sinasamantala ko po yung pagkakataon habang hindi pa po na-turn down yung Facebook account ko. Kung gusto niyo pong magtanong, okay lang. Pero saan po kaya napunta yung mga perang pinatarget nila dati para sa UNTV Tower, kasi hindi pa rin siya tapos 1 decade na. Sila pong tanungin nyo kasi wala po akong alam dyan. Mahirap na. Lalo na ang mga yan, ang nakikita ko talagang they were demonized already. Pero I'm still hoping, let us all hope, na merong manindigan dyan na mga KNP, na mga manggagawa na naturuan ng katwiran ng Diyos. Pero hanggat hindi po, wala pong naninindigan dyan, that religion is also the same as others' religion. Kaya kung ako po sa inyo, ang may papayo ko, wag na po kayong mag-abuloy dyan. Wag na po kayong bumili ng ticket. Yung pong mga pera ninyo, lalo na yung mga mahihirap, itulong nyo na lang po sa pamilya ninyo. Mag-focus po kayo sa pamilya ninyo. Alam nyo po, meron pong nagsabi sa aking kapatid, alam mo Brad, sabi niyang ganyan, mas gugustuhin ko pang umutang sa Bombay kesa humingi ng tulong sa kanila, kasi alam ko pong isusumbat po nila sa akin yun. Pero nakakalungkot na marinig yung ganun. Kasi po, totoo po yun. Totoo po yun. Kaya, ngayon, tinatakot nila ako. Kagaya niyan, merong nag-message sa akin. Inaharas niya ako 3 days na. Ipapadeport daw po ako. Ire-report daw po ako sa boss ko. Nakahanda na po ako dyan. Alam niyo po, kahit anong gawin ninyong aksyon, nakahanda po ako dyan. Ang sabi po ng Biblia, walang alipin na lalong dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako, Panginoon ninyo, kanilang pinag-usig, kayo man ay pag-uusigin din. Hindi mo maikakaila yon, Daniel Rason, na ikaw ang nagpasimula nitong laban na to. Nananahimik ako, instead na mamagitan ka para sa kapayapaan, ikaw pa ang nagpasimuno para ipablock ako sa mga kapatid. Na ang pinalilitaw mo, nagsasalita ako ng laban sa aral. Kaya hinahamon nga kita, di ba? Hinahamon kita Napatunayan mong nagsasalita ako ng laban sa aral, pero wala kang maipapakitang ganun. At hindi naman ako papayag na kakausapin niyo ako closed door. No, I cannot allow that, and I won't allow that.
Kung gusto nyo akong makausap talaga to execute justice of God, kausapin nyo ako sa harap ng kapatiran. Makikita ninyo, people, the brethren, will vox for me. Makikita nyo po yun. Makikita nyo, maraming kapatid na maninindigan para sa akin. Dahil kilala po nila ako. Nako, kalabisan na lang yung magsabi ng basta ako, wala akong ginawang masama sa inyo, katunayang wala akong ginawang masama sa inyo, hanggang ngayon, healthy kayong lahat. Kasi pinaglingkuran ko kayong lahat. Yun lang ang masasabi ko. Bahala na ang Diyos. Bahala na ang Diyos. Kagaya nun, ang sabi sa Biblia, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Biruin mo. Isa sa mga doktrina natin na sinasampalatayanan, huwag kang gagawa para sa iyo ng anumang larawang inanyuan na kawangis ng anumang bagay na nasa langit, na nasa lupa, na nasa ilalim ng lupa. Biruin mo, fiesta ng Diyos. Pinabayaan mong gumawa ng float na merong rebulto mo. Ako sa tingin ko, kung buhay lang si Moises, yung tabletang daladala niya, na may sulat kamay ng Diyos, ibabalibag dun sa float na yon. Bakit ganun? Di ba kayo nag-iisip nun? Sana tulad mo din si Roland Ocampo na maging matapang sa pagbubulgar ng katiwalian sa loob ng MCGI. Sana tapikin siya ng Diyos, hintayin natin. Kung sigurong wala na siya sa Pilipinas, magagawa niya yun. Pero, mahirap pong may manindigan sa katotohanan pagka nasa Pilipinas. Because, MCGI, sadly, MCGI is like the other religion na merong hindi magandang history when it comes to injustices. Kaya tignan niyo po, hindi po ba kayo nag-iisip? Bakit po meron naman pong budget ang Philippine National Police. Malaki po ang budget na nakaalat sa Philippine National Police. Bakit itong si Daniel Rason pilit niyang ginagrant yung mga hindi naman sila nanghihingi eh. Siya lang naman naku, kung bang maririnig ng mga pulis yung sinabi ni Sani Catan na itong mga itong mga pulis na to kung makapag-request wagas, sa tingin niyo po ba hindi sila ma-offend doon? Kaya pangit po. Kaya po sa lahat ng mga nanonood sa akin, buksan nyo lang po ang isip po ninyo, mga kababayan, mga kapatid. Dahil marami naman po talagang mga irregularities na nangyayari. Nagsimula po ang mga irregularities na yan noong namatay po si Brother Eli Soriano. Bakit? Dahil yung pong lalaki na dapat sana na maninindigang inaasahan ng kapatid na Eli ay hindi po naninindigan sa katotohanan. Paano mo masasabing sa Diyos ka kung lahat ng sasabihin ng nanay mo na kasinungalingan, pakikinggan mo? Biruin mo. Kaya talagang kawawa yung leader na merong
nagmi-mislead sa kanya. Ako, very hopeful pa ako nun eh. Kaya nga wala akong binabanggit eh. Tapos biglang sinabi niyo yung yung i-block ako, etc. Sa tingin mo ba, nag-gain mo yung simpatya ng mga kapatid? Hindi. Mas lalo lang nagkaroon ng divisiveness inside the church. Why? Because biro mo, nagsasabi sa akin yung mga kapatid, we cannot feel sincerity to Brother Daniel anymore. We don't feel any love to what Brother Daniel is preaching. Iba po yung nararamdaman namin. Iba po yung tinatanim sa amin. Biruin mo, pagka masama block, tama naman po yung sinabi niya mga kapatid, pagka masama dapat i-block agad. Ngayon, kung sinong iba-block dapat agad, ikaw yun. Ikaw ang number 1 masama. Bakit? Biruin mo, napakaraming mga kapatid na nagsipunta ng Brazil. Nakita nila talaga eh, merong tindang alak doon. Tapos nagsisinungaling ka, na edited lang yon. Nakapunta sa Area 52, sasabihin mo AI lang yon. Bakit? Bakit ganon? Kaya yung hula sa Jeremias na pararamihin ko ang kanilang binhi, hindi na po matutupad yan sa MCGI. Ang katotohanan po, mas marami po ang umaalis ngayon, pamilya. Bro, kanino ba pinamana ni Bes ang mga farm niya sa Brazil? Ilan ba ang farm ni Bes sa Brazil? Farm 1, Farm 2, Farm 3, Farm 4, Farm 5. Alam ko po 6 po yung farm sa Brazil. And alam ko po most of those farms are named sa church. Yun po ang pagkakaalam ko po ha. Yun. Kaya mga kapatid, kung gusto nyo pong magstay dyan sa MCGI, that's your choice. Meron po tayo, we are entitled, every one of us, meron tayong kalayaang pumili. Pero ang maipapayo ko lang po sa inyo, kung gusto nyo pong manatili dyan sa MCGI, nasa sa inyo po yun. Ang maipapayo ko lang po, wag na po kayo mag-abuloy. Naku, sayang lang po ang pera nyo. Unang-una, biruin nyo, bakit meron na tayong TV station? Sila pala. I do not include myself anymore in that organization because gagaya nun, biro mo, leader mo mismo, pinapablock ka. Ano yun? Gawain lang ng baklayan. Yung magpapablock. Gawain lang ng baklayan. And with all due respect naman, sa tingin ko naman, parang, for me, mas may dignidad at dangal yung mga bakla sa labas ng MCGI dahil hindi nila sinasabing malinis sila. Meron silang mas malawak yung pangunawa nila, mas mahabagin sila, hindi sila kagaya ng mga member, lalo na yung mga member ng National Choir. Nako, ang pangit. Kaya ayun po. Kaya po ako nag-live uli ngayon kasi yun po, kakatanggap ko lang po ng message na mass report po ako sa Facebook para mawala yung Facebook account ko. Alam nyo po, kahit mawala yung Facebook account ko, ang dami pong nagre-record ng mga live ko. Kaya hindi nyo na po maano yan, parang si Brother Eli, kahit patay na si Brother Eli, hanggang ngayon nangangaral pa po siya. Pero alam nyo po ba mga kapatid, that they are already planning to turn down the official page of ang Dating Daan or MCGI, yung mga
preachings ni Brother Eli, they are, mismo, si Daniel Rason ang may pakana po nun. Because Daniel Rason is trying to erase Brother Eli in the memory of all MCGI member. That you cannot do that, Brother Daniel. Hindi mo magagawa yun. Bakit? Lalo na yung mga, kung sa'yo lang, wala namang makikinig dahil wala ngang sustansya yung sinasabi mo sa mga pagkakatipon. Walang sustansya yung mga sinasabi mo sa mga pagkakatipon. Kaya nakakalungkot, nakakalungkot isipin kasi lalo na ako personally, hindi naman ako naging miyembrong Sampay Bakod lang. Alam nyo yan. Ngayon, mapagmamatigasan nyo na lang yung mga ganyang sinasabi ninyo na wala akong utang na loob. For your information, kung merong walang utang na loob, number 1 yun, ikaw, Daniel Rason. Bakit? Biro mo, nilingap ko yung pamilya mo, nilingap ko yung mga magulang mo. Wala naman ako sweldo dyan. Merong ngang nag-message sa akin. Alam niyo po, empleyado ako nila, Don Kapulong, sabi niya ganyan. 500 pesos lang po ang allowance ko weekly. Pero yung pong trabaho po namin, trabahong kalabaw. Tapos kung sigaw-sigawan pa po kami, etc. Tapos sasabihin natin na sa Diyos kayo. Kaya ewan ko ba bakit pati sila Brad doon, tsaka sila Slisel, nag-iba yung ugali nila. Ganun talaga pagka nasa power ka na, tapos meron ka ng pera, nadidiskaril na ang mga tao. Nadidiskaril na sila. Nakakalunod kasi yung power tsaka yung pera. Kaya yun lang po ang masasabi ko habang hindi pa po na-turn down ng lubusan yung yung Facebook account ko. Kagaya po ng na-receive kong message ngayon that they are trying to mass report my account. Yun, kaya sinamantala ko kaagad na mag-live ako. Kasi yun, pinapa-mass report po itong Bakit nyo po pinapa-mass report yung Facebook account ko, Brad Daniel? Hindi po ba nakakahiya po yun? Bakit hindi nyo po buksan kung kayo po'y talagang leader ng Diyos? Bakit po hindi nyo po buksan ang inyong sarili para tanggapin ang mga sumbong at karaingan ng mga kapatid? Yun lang po ang masasabi ko. Bro, tanong lang po, wala pong mali siya. Totoo ba yung sinabi ni Willie Santiago na may nakita siyang panty sa CR ni Bes? Kasi yun ang nakakalat na video eh. Hindi ko po alam yung video na yun at saka ayoko po kasing maniwala sa sabi-sabi. Kasi meron pong kasabihan, ang naniniwala sa sabi-sabi walang bait sa sarili. So kailangan po, factual po tayo. Let us all be factual. Sabi po ni Brother Eli Soriano, when he is still alive, sabi po niya, iisa lang ang kaluluwa ng tao. Pagka yung salvation natin is na-compromise, hindi na po yan hindi na po yan natin mababawi. So, we must be certain of our salvation. And, being a member of MCGI now, you cannot actually what do you call this? Assurance or guarantee of your salvation anymore. For me, in my opinion, based on my experiences, wala na po. You are not guaranteed for your salvation.
Because nakita ko there is so much injustices that is happening in MCGI. Biruin mo, pagtatrabahuhin ka nila na walang sahod. Tapos mumura-murahin ka para bagang binili yung pagkatao mo. Wag ganun. Biro mo, ang tapang-tapang natin para ipagtanggol yung iba. Pero sabi ng Biblia, tandaan niyo po yung sabi ng Biblia sa Galatia, magsigawa kayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Kaya ganun, nakakalungkot pong sabihin at isipin na nagkaganito ngayon ng MCGI. Bro, walang mali siya. Ikaw madalas makakita sa mag-uncle. Diretso tanong about kay Ellie, bakla po ba siya? I mean, saglit po. I mean, yung nagkakagusto sa kapwa lalaki kay Bonjing wala na ako tanong. Inutil naman talaga yun. With all due respect, as I've said in my previous videos, patay na po si Brother Ellie and I respect the dead people. Hindi ko po masasagot yan kasi unang-una patay na po si Brother Ellie. Unfair naman po for him na hindi na po niya madedepensa yung kanyang sarili. Let us all leave that question to God in the day of judgment day. Kung bakla man siya, kung lalaki man siya, it doesn't matter. And wag po tayong homophobic kasi ang sabi po ng Biblia, ang Diyos ang may ibig, lahat ng tao maligtas. Ang Diyos hindi nagtatangi ng tao. So let us respect the word of God first and foremost, na gusto ng Diyos lahat ng tao maligtas. Ano man yung orientation, ano man yung sexual orientation mo, gusto ng Diyos lahat ng tao maligtas. And ang Diyos, hindi siya nagtatangi. Kahit anong kulay mo, kahit anong sexual orientation mo, etc. etc. Ang pangit kasi, lalo na yung mga nagmamalinis, pangit. Lahat naman ng tao nagkakamali, nagkakasala. Bro, bakit hindi pinadala ang labi ni Bes dito sa Pilipinas? Kasi po during Bes passing away, that was during the pandemic. So there's no possible way. Yun po. Okay bro, salamat sa sagot. Alam ko na po. Opo, kasi unang-una, wala na po si Brother Ellie. Igalang po natin yung patay. Kayo man po ang lumagay. Halimbawa po, pag-uusapan po kayo, patay kayo. Gusto nyo po ba pag-usapan kayo na patay na kayo? Siyempre po, hindi po ba? And natatandaan ko po, sabi po ni Brother Ellie, lahat ng nalilihim, let us leave all of those to God. Yun. Ngayon, ano po ang pinaglalaban ko? Babalik ko kasi maraming nanonood ngayon na para sa kaalaman ng mga nanonood ngayon. Ano ang pinaglalaban ko? Is it my personal battle? No, it's not my personal battle anymore. Siguro, nagbigay lang ng daan yon para mabuksan yung maraming mga issues na nangyayari ngayon sa MCGI. Kasi hindi po pwede na to be an effective executor of justice, hindi po pwede na hindi mo pag-aaralan, i-weigh yung dalawang panig. Wala namang ginawang paglilitis na ginawa si Daniel Rason. Bigla na lang niya akong pinablock. Ginamit yung ginamit yung kanyang otoridad. And wala namang maniniwala. Meron maniniwala, pero you cannot
100% na mapapaniwala mo ang mga kapatid dyan sa MCGI dahil naturuan yan ni Brother Eli Soriano na maging matalino. Bro, tanong lang po, wala pong mali siya. Baog po ba si KDR? Ayoko pong sagutin yan, bro, kasi unang-una, as I've said in my previous videos, I cannot answer for anyone or for anybody. Regarding that is too personal question. You can answer him directly. Totoo po bang may Lamborghini si Bener? Opo, totoo po. Ayun. Kaya yun, pangit. Ang daming nangyayaring katiwalian ngayon sa MCGI. Kanya-kanyang subi. Kanya-kanyang kanya-kanyang sila, kagat sa kariba. Kaya ang may papayo ko lang po dyan sa mga members dyan sa MCGI ngayon na yung mga pera po ninyo, focus nyo sa mga pamilya ninyo, mga kapatid. Totoo po ba ang Area 52? Yes, it's very true. Yung Area 52. Hindi po nila mapapasinungalingan yun because ang dami pong kapatid na nagpunta doon. And personally, meron po akong videos and pictures na nasa cellphone ko regarding sa Area 52. Kaya hindi ko nga alam bakit nagsisinungaling si Brad Daniel regarding dyan sa pagbebenta ng alak sa Brazil. Sabi nga nung mga kapatid na nagme-message sa akin, bro, alam nyo po, mas tatanggapin pa po namin na magpapasorry si Brad Daniel. Aaminin po niya na merong tindang alak doon at magpapasorry siya. Mas tatanggapin po namin kesa sa magsinungaling siya ng magsinungaling. Bro, public mo po FB account mo. Mas madaming views pag naka-public. Sure ako, libo yan. Alam nyo po, ngayon lang po, thousands na po ang nanonood kasi thousands po yung friends ko and friends and followers. And I don't like baka po mas makompromise po yung security ng Facebook account ko. Dahil meron na po silang ginagawa, ayun, kagaya po ng na-receive ko earlier, na meron na po silang ginagawang mass report. Pinapa-mass report na po nila ang Facebook account ko. Kaya alam ko, merong concern na kapatid na nire-record niya na yung nakiusap siya sa akin. Humingi siya ng consent. Sabi ko, opo, gusto niya nga gawan ako ng YouTube account. Sabi ko, wag na kasi nakakapag-live naman ako. And hindi naman ako kagaya ni Brad Daniel na ginagamit ang pulpito at nagpapa-blind item para manira. Hindi ko naman po kailangan gawin yon. Unang-una, Brad Daniel, ikaw ang nagpasimuno nito na ipinablock mo ko sa mga kapatid. Hindi po ba nakakahiya iyon, Brad Daniel? Hindi, iyon, kagaya po niyan, yan. Because of your recklessness, ayan, kaya maraming issues ang nagbubukasan ngayon. Kaya marami pong hindi na po dadami ang it is the downfall of MCGI unless Brother Daniel will stand for the truth. Unless Brother Daniel will stand for the truth, hindi na po dadami ang member ng MCGI. Madami na po ang mga member ng MCGI, pamilya-pamilyang maalis, pamilya-pamilyang matutuwid ang pananampalataya sa Diyos. Puro tauhan ni Adel at ni Broccoli ang mga nagtatanong po dito. Sige po, magtanong po kayo. Hindi ko po alam kung kanino tauhan po yan. Sino po ba yung Broccoli na yan? Bro, ask ko lang po yung rason. Family po ba mula po nung napunta po kayo doon? Ask lang mo, ano po matimbang sa inyo? Yung
nagawa nila sa inyong mabuti po o nagawang masama sa inyo po? Salamat po sa Diyos. Magandang tanong po yan. Unang-una, sila po dapat ang tanungin po ninyo dyan, hindi po ako. Dahil sila po ang nagsimula po dito sa battle po na ito. Ginamit po yung authority ni Daniel Rason para ipablock po ako. No po, inuulit ko lang po yun. Yun. Wag po ako ang tatanungin po ninyo kasi unang-una, wala naman po akong sahod dyan. Wala po akong sahod dyan. Yung allowance namin, magkakano lang po yun. Tapos pagka po abulo yan, tinitingnan ko sino yung mga tumatayo. Biglang tinanong yung ikaw, ba't hindi ka tumayo sa abulo yan kanina? Alam niyo po, ang ganda nung sagot nung kasama namin. Nagabuloy naman po ako last week magkano lang po naman yung binibigay nyo sa amin? Hindi po ba yung katawan ko iabuloy na rin? Iniaabuloy ko yung paglilingkod ko? Yun, di napahiya. Yung nagtanong. Tanong ko na din po, bro. Kung tuloy pa din ba hanggang ngayon ang pagbebenta ng alak sa salud? Wala na po akong balita. Alam ko wala na yung salud sa Brazil. Bro, naniniwala ka pa ba kayo sa MCGI na sila ang totoo? Definitely not anymore. With emphasis po yan. Definitely not anymore. That is a sad reality. That is a sad fact. Sad truth. Kasi sa akin di na po. Kasi di naman nila natutupad ang ipangaral sa buong sanlibutan ng aral. Paano nila matutupad ang nakasulat sa Biblia na lahat ng tao ibig ng Diyos maligtas? Kung ang paraan lang nila ay pagpapakain ng lugaw, mukhang pare-pareho na lang mga religion, puro pera ang iniisip sa miyembro. Exactly, tama. Good analysis po yan. Yung sa La Verdad College po ba ay totally free of tuition like study now, pay never? Actually po, meron po yung subsidy coming from the government. Kaya, kung maririnig ng gobyerno yan, hindi po maganda. Meron pong nakukuhang pera ang La Verdad from the government. As far as my knowledge is concerned. Any thoughts about KDR being an egocentric or self-centered person? Ano po siya? As I've said, baka ma-technical po ako, I cannot answer that. That is too personal about KDR. If you want to have a definite answer about that, ask KDR himself. Ayun. So, yun po. Kaya, nakakalungkot pong isipin na ganyan po ang nangyayari ngayon kasi lalo na yung mga nakasama ko po sa paglilingkod, lalo na yung mga kapatid na nadisinuhan ko, hindi po nila basta-basta mapapaniwala yan. Glenn Mandrona, ang ilapit mo sa kuya mo na ang consultation ibalik para makapagtanong sa kanya. Buti pa si Brad J.R. Badong natatanong si KDR, di matanong. So, yung La Verdad may nagbabayad ng tuition at may free din. Magsaliksik na lang po kayo regarding dyan sa na yan, Sunny Valdez Rebenito. Bro, baka po may nagsasabi sa inyo na kayo ang pinaparinggan lagi sa paksa. Ako po, may personal knowledge po. Hindi po kayo yung tinutukoy po doon. Sana wag po kayong assuming. No, hindi po. I do not assume. I am factual. I'm very much factual. Kaya wag kang mag-alala, Brother Glenn Madrona Manalaysay. Mas alam ko po yung nangyayari. Maniwala po kayo sa akin. Mas alam ko po yung mga nangyayari because nakasama po nila ako
for more than 20 years. Sabi ko nga po sa mga earlier videos ko, kahit natutulog yung dalawang matanda, yung magulang ni Brad Daniel, alam ko po yung iniisip nila. Yun. Kasi, grabing mag-isip sa kapwa-tao. Sobra. Pagka meron silang nakitang magandang sasakyan ng kapatid, iniisip kagad nila, nag-aabuloy ba yan? Etc. Ay naku, pangit na lang pong pakinggan. Sisitaw po, puro chismis lang po, alam po ang gusto niyan at nga mga Broccoli TV at Adele. Hindi ko po kilala personal si Sitaw, hindi ko po kilala yung Broccoli TV at yung Adele. To be honest, nag-send ng friend request sa akin si Kua Adele. Tama po ba? Kua? Kua space ADEL. Binlock ko po siya. Yun po. Yun po ang totoo. Bro, sana meron na po kayong gawang ibang bagong account para kapag nahack ang account mo, patuloy pa din po ang pag-live mo. Antayin nyo lang po pagka po nawala na po yung account ko, doon na lang po ako gagawa ng ibang account. Sa ngayon, meron pa po akong account. Wag na po muna. Brad J.R. Badong, stay safe and strong po. More power sa'yo. I'm proud and I'm with you. Let us all be proud and let us all stand for the truth. Wag po tandaan po natin yung pong tinuro ni Brother Eli. Dapat manindigan tayo sa totoo. Sabi niya, stand for the truth even if you are standing alone. Tandaan po natin, meron pong isang propeta, nagreklamo siya sa Diyos. Sabi niya, ako na lang mag-isa. Sabi ng Diyos sa kanya, hindi, nagkakamali ka. Nagtira pa ako ng 700 yatang mga lalaki na hindi nagsiluhod kay Baal. Kaya yun, mga kapatid, manindigan po tayo sa totoo, manindigan po tayo sa katwiran. Hindi po pwede na ang leader ay hindi po pwedeng tanungin. Kasi utos po ng Diyos yung sa Biblia, magtanong kayo sa mga saserdote tungkol sa mga bagay ng kautusan. Joseph Jr. Lumbag, laban po yan kay kapatid na Eli po. Hindi ko po alam kung laban po siya or hindi. Bahala na po sila. Sila naman po ang mananagot sa Diyos. Tama po, filter nyo po yung mga legit na kapatid talaga nag-weigh in. Hindi yung mga atheist, INC, at mga kalaban na talaga ni Best House of Chicken. Alam niyo po, with all fairness, I cannot say na yung when we say INC, Iglesia ni Cristo, masama na sila, no. When we say Muslim, masama na, no. Alam niyo po, if you will go out of the country, mas lalawak po yung perspective ninyo when it comes to salvation. Marami pong taong mabubuti. Alam niyo po, sa palagay niyo po ba yung ginagawa ngayon ng pamunuan ng MCGI, makadiyos pa po ba? Yung pong ginagawa nila sa akin ngayon is character assassination, which is a form of killing. Worse than physical killing. Because physical killing, after you died, wala ka nang mararamdaman pagka napatay ka nila physically. Pero yung character assassination, ano po yun? It can cause many problem. Mentally, emotionally, and physically. Kaya yun po. Bro, kung sakali po ba na mayroong Jollibee dyan sa lugar mo, kakain ka na po ba ng Jollibee Chicken Joy? With all fairness po, kasi yung pong boss ko, Muslim po siya. Pero he's not practicing Muslim. During my first months here, sinabi ko sa kanya, huwag kang bibili ng halal kasi hindi kami makakakain ng halal. Bawal. Bakit? Sabi niya ganyan, dahil bawal po sa amin yung halal. Ha?
Bakit bawal sa inyo ang halal? Sabi niya, kasi po, sabi ko, yung pong halal, inoffer po yun sa ibang Diyos, sa Diyos nyo. Yung pong Diyos nyo, iba po sa Diyos po namin. Sabi ko, saan mo nalaman yung information na yun na ino-offer namin yung meat product? Sa ano po namin, sa church po namin, sabi kong ganyan. Mali, sabi niyang ganyan, sabi ng boss ko. There is no right, religious right bago kami mag-slaughter. Ang sinasabi namin, we are asking permission to the owner of the cattle that we are going to slaughter. Wala kaming sinasabing iniaalay namin ito sa iyo, Diyos namin. Walang ganon. Sabi ng boss ko, pagka halimbawa ako papatay ako ng manok, magpapaalam ako. Sasabihin ko, Panginoon, patawarin mo ko. Umihingi ako sa iyo ng patawad para mabuhay ako, papatayin ko tong manok na to. Yun po yung sinabi ng boss ko sa akin. And mas maganda po siya because unang-una, hindi mo makakain yung dugo. Kaya mas malinis po siya. Very good thinking, Kuya JR. Pero don't you think na dahil din sa influence ng MCGI, that's why maraming kapatid ang iisip na masama ang mga tao sa labas ng iglesia. Although, alam naman natin na pinaksa dati, may mga maliligtas na hindi nakarinig ng aral ng Diyos. Yes, during the time of Brother Eli, ganyan yung thinking natin, na malawak yung kaligtasan. Pero during Brother Daniel's time, pinapaiksi niya yung Kaya ngayon, pag masama, black. Alam niyo po kung sinong number 1 dapat i-block? Si Daniel Rason. Bakit? Number 1, sinungaling. Hindi ka po pwedeng maging leader kung sinungaling ka. Mas malinis po ang halal. Tama po. Yung Joseph at Sitaw po na account, mga tao po ni Kua Adel at Broccoli po yan. Mga wala naman say. Di po tulad ninyo may say at nasa loob po talaga kayo. Sila puro chismis lang po ang alam po. Regardless whether they are puro chismis, at least sabi po ng Biblia kasi, sagutin mo ang mangmang sa kanilang kamangmangan. Yun. Tama ka po, Brad J.R. Badong. Nagtanong din po ako dito sa mga friend ko na Muslim. Kung baga nanalangin lang din po sila at nagpapasalamat lang sila. Saka sabi nila bakit nila kakainin inalay na pala iyan. Dapat hindi na nila kinain kasi inalay nila pala iyan. Sa inexplain mong definition ng halal, do you think nagkamali si Bes nang intindi niya dyan? Yes, I think so. Nagkamali po siya dyan. And hindi naman unang-una, with all honesty, ito po sasabihin ko po Ako po kasi nung nasa Brazil kami, ako yung kasama ng parents ni Brother Daniel. So, nagigising po talaga ako whether we are in the Philippines or whether we are in Brazil or in Singapore. Nauna po ako nagigising kasi may mga times na sila yung nauuna, lagi ako napapagalitan. So, po ako nun. Tinandaan ko yun, pag napapagalitan ako, tinatandaan ko. Para hindi na maulit. So, ganito po yung nangyari. When we are in Brazil, ako po yung nagluluto ng pagkain nila. Ang morning ritual po niyan, pagkagising nila, lemon, a squeeze of lemon with
with a spoonful of olive oil and a pinch of salt. After 30 minutes or 1 hour, magjujuice po sila ng apple, carrot, sugar beet, juice. After less than an hour, pwede na po silang kumain. So, nagluluto po ako. Siguro, pagka kasi kumakain yung parents ni Brother Daniel, nakikisabay ng kumain si Brother Eli. So, ipinakikidamay ko na po siya. Ngayon, nagtanong si Brad Eli, Badong, sabi po niyang ganyan sa akin, yung bang niluluto mong pagkain nila mami mo, ano ba ang tawag dito? Organic ba yon? Sabi niyang ganyan. Nung pong una, Brad Eli, sabi kong ganyan, organic po, sabi kong ganyan. Pero, siguro kung di po ako nagkakamali, sabi kong ganyan, 2 days ago, nakita ko po, meron pong tatak na halal. Alam niyo po, sinigawan ako right there and then ni Brother Eli. Tandaan mo, pinagbabawal ko yung halal, kaya walang makakapasok na halal sa pamamahay ko. Sabi ni Brother Eli sa akin. Ganun po, kaya nga po hindi ko po siya niluto. Sabi ko ganyan, baka po nagkamali lang. Sabi ni Brother Eli, pinaano niya po daw po yun, pinaimbestiga kay sis, yung pong mataba na worker na nagluluto, sis Melly Malay, yun, pinaimbestiga daw po niya yun. Upon investigation, according to Brother Eli, hindi daw po yun, tinatakan lang po na halal. Yun po ang sabi ni Brother Eli. Tama ka po, Brad JR Badong, nagtanong din, na natin yan. Wow, it takes courage to admit that, Brother JR. Kasi po, pagka mali, kailangan po nating tanggapin. Kasi, pagka po, the more na nagsisinungaling po tayo, lalo lang po tayong mababaon. And we cannot be forgiven if we will not acknowledge our mistakes. In fairness, kila Kuya Adel at Broccoli, hindi po chismis ang mga sinasabi nila. Ano po problema mo kung tao ni Kuya Adel at Broccoli? Katulong sila ni Brad Badong sa pag-expose ng totoong nangyayari sa loob. Referring po dun sa nagsasabi, Glenn, hindi ako tao ni Broccoli. Guest ako. Stand for your faith. Ikaw ang active member at defender ni KDR. Bakit andito ka? Alam niyo po dun sa mga mga nanonood ngayon sa video ko, regardless whether you are active or exiter ng grupo ng MCGI, let us all practice love and compassion. Kasi yun naman po talaga ang nakasulat sa Biblia. Bago po umakyat sa langit ang Panginoong Jesucristo, ang sabi po niya sa mga apostol, meron akong bagong utos na iniiwan sa inyo. Kayo'y mga ibigan sa isa't isa, gaya ng pag-ibig na iniibig ko sa inyo. Kaya po, siguro mas maganda po, let us not, wag tayong magbatuhan ng Let us be factual, kagaya po nun, yung ko po dito, ina-address ko personally, yung ginawa sa akin ni Brad Daniel. Di po ba, Brad Daniel, ang sabi po ninyo, ang turo po ninyo, dapat may pag-ibig sa lahat, etc. Let us meet in the point of reconciliation. Have you done that? Have you did that, Brother Daniel? To meet in the point of reconciliation where we can reconciliate each other, where I and your parents can reconciliate with each other. Hindi po yun ang ginawa niya, Brother Daniel. Sadly, yun po ang totoo.
nakakalungkot man pong isipin. Tapos, yun, pinapablock nyo po ako. Samantalang nanahimik na nga lang po ako dito. Tapos kung ano-ano pa pong nakakarating sa akin na paninirang ginagawa ng iyong nanay. And hindi naman ako magtataka kasi kilalang kilala ko po yung nanay ni Brad Daniel. Hindi po yan papayag na yung mga umalis sa kanila magiging successful sa buhay. Gagawa po yan ng paraan para durugin ka. Yung kulang na lang makita kanyang gumagapang sa hirap. Yun po ang totoo. Imbento paano naging katulong kayo ni brother, hindi nga kayo kilala personal. Black nga sila kasi ayaw ni brother JR ng puro chismis lang ang alam. Brad Glenn, mga kapatid din kami, saka di kami nagchismis. Nagtatanong lang din kami about sa mga issue, wag kang paratang. Opo, pangit po kasi nagpaparatang. Ako po, nagsasalita ako factually. Wala po akong sinasabing paratang. Kaya sabi ko nga po, inahamon ko po si Brad Daniel. Daniel, kung talagang sa Diyos po kayo, harapin niyo po yung mga issues. Ganun lang naman po eh. At nakahanda naman po ang kapatiran na tanggapin kung ano man po ang sasabihin nyo, kung aaminin nyo lang po ang totoo. By doing so, sa tingin ko naman, manunumbalik ang Diyos sa samang MCGI. Pero hanggat hindi nyo po ginagawa yan, hindi po manunumbalik ang Diyos dyan. Kung paanong nilayasan ng Diyos ang bayang Israel na kanyang panganay, hindi na po kayo babalikan ng Diyos. Kaya po hirap na hirap po kayo mag-texto, di po ba? Kasi kayo po mismo, ramdam po ninyo, hindi po kayo sinasamahan ng Espiritu Santo ng Diyos. Hindi ko na po babasahin yung ibang kasi meron na pong, ayoko po kasi ng mga ganyang nagtataltalan. Pangit po kasi we have to respect each other. The reason I am doing this because they disrespected me. They have used their authority to disrespect me, to malign me, to character assassinate me. Pangit po yun. Kaya yun po, kaya ko po ginawa ito uli kasi meron pong information na nakarating sa akin that they are trying to mass report me. Kaya yun po, mga kapatid, ano man po ang inyong status as a MCGI, if you are a former MCGI member, an observer, which are still inside MCGI, ano pa po bang mga sa marami na pong qualification ngayon. Alam ko po, yung sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Ang sabi po ng Biblia, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Tandaan niyo po yun, mga kapatid. Sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Huwag po tayong magtitiwala sa tao. Sabi po ng kapatid na Eli, dapat ang ating loyalty, ang ating tiwala sa Diyos, wala sa akin, sabi ng kapatid na Eli. Ngayon, dapat sabihin ng kapatid na Daniel yan. Kapag hindi masabi ng kapatid na Daniel yan, sa demonyo si kapatid na Daniel Rason. Kapag hindi yan masabi, hindi na yan sasamahan ng Diyos. Kung papaanong nilayasan ng Diyos si Haring Saul na kauna-unahang hari sa istorya ng Israel, lalayasan din ng Diyos si kapatid na Daniel Rason. Which is yun po yung nangyayari ngayon. Kaya yung mga KNP, manindigan po kayo. Kung mahal ninyo ang inyong mga pamilya, manindigan kayo. I would not expect anymore that Resty Reyes will stand for the truth, that Efren Baking will stand for the truth, that Robert Naboa, I doubt, yun, 50-50 pa. Pero yung dalawang monster na yon, si Efren Baking at saka si Resty Reyes, hindi na yan. They were blinded by money and already. They were corrupted by the devil.
Love of money is the root of all evil. Yun po. Hindi ko na po muna babasahin yung mga kasi meron na pong nagtataltalan dito. And po, no hate. Let us not spread hatred. Yun po kasing ni-spread ni Kuya Daniel ngayon, sadly. Kaya yun po. Hanggang dyan na lang po. Alam ko po marami pong manonood after this kasi I have warned them already that don't watch while I'm having live. Yun po. Paalam po.